Dumaan ngayong araw sa post-qualification test ang dalawang pinakamababang bidder para sa sistemang gagamitin para sa online voting ng mga overseas Filipino sa darating na 2025 elections. Si Luisa Erispe sa Sentro ng Balita Live. Angelique, ipinresenta nga ng lowest bidder sa Commission on Elections ngayong araw ang sistema na posibleng magamit ng mga overseas Filipino workers para sa online voting sa 2025 elections. Matapos ideklara na lowest bidder, humarap ngayong araw ang joint venture ng SMS Global Technologies at Sequent Tech sa COMELEC para naman sa post-qualification test bago nila opisyal na makuha ang kontrata para sa internet voting ng OFWs. Sa ipinresenta nilang sistema, ipinakita nila ang gagamiting web portal para sa pagboto. Idinemo din ng kumpanya kung papaano magre-register ang isang botante para makaboto, tulad ng paggawa ng sariling account nito, pagbe-verify ng pagkakakilanlan gamit ang identification card at authentication sa mobile phone bago makapasok sa portal. Sa oras naman na magkaroon na ng verified account sa portal, ito na ang gagamitin ng OFW sa tuwing boboto online. Para naman makaboto, pipili lang ang botante sa election list. Mayroon ding sample ballot sa portal at bago ipasa ang boto ay pwede itong ma-review. At pagkaboto naman, para makita ang resulta ay may lalabas na QR code. Ayon sa Commission on Elections, Special Bids and Awards Committee, masasabi nilang pinataas ang level ng seguridad ng sistemang ipinresenta ng Sequent at SMS Global. Kumpiyansa din sila dahil hindi ito ang unang beses na gagamitin ng sistema ng naturang kumpanya para sa eleksyon. Yung talagang nagre-register, yung nag-enroll ay tao, at yung tao na yan ay registered voter. Hindi lang registered voters, registered overseas voter. So ma-authenticate na kagad natin. But other than accessibility, meron na tayong authentication. Pangalawa, ang isa sa requirement po namin dito ay yung auditability in all phases. So pwede po nating i-audit hindi lamang yung pagboto. Kung natatandaan niyo po, random manual audit, in-audit natin ang pagboto at pagbilang. Dito po sa internet voting, sa enrollment pa lang ay pwede na nating i-audit. Angelique, tiniyak naman ng COMELEC na hindi magiging doble ang registration ng mga OFW sa pag-enroll sa web portal. Hindi rin makakapasok ang boto ng OFW kung hindi naman ito nakarehistro sa COMELEC. Hindi po ito ginawa para lang sa COMELEC. Requirement po namin yan. Kailangan ang sistema ay tried and tested na sa ibang bansa. Tinanong natin sila saan ito nagamit sa US. In fact, the US Department of Labor is using this. Yung US Airlines Association para sa election nila ginagamit ito. Sa mga bansa na gobyerno nagsasagawa nito, meron po sa Finland, meron sa Spain na ginagamit ito. Ang bid ng joint venture ng SMS Global Technologies at Sequent Tech ay nagkakahalaga lang ng 112 million pesos. Higit na mas mababa ito kumpara sa budget ng COMELEC na 465 million pesos. Sabi naman ng COMELEC, hindi pa pinal na ang Sequent at SMS Global ang makakakuha ng kontrata. Sakali namang mag-fail pa rin sila sa post-qualification, ay saka naman sasalang sa post-quali ang isa pang bidder na joint venture naman ng VOATS Incorporated, EPLDT Incorporated at EB Solution Incorporated na ang bid naman ay nagkakahalaga ng higit 435 million pesos. Inaasahan naman na dahil nga dito sa online voting ay aabot sa 70 hanggang 80% ang magiging voter turnout ng mga overseas Filipino workers sa darating na eleksyon. Angelique, ito ang ipinresenta ngayong araw sa Commission on Elections na sistema kung saan nga gagamitin yung web portal. Hindi pa ito yung pinal na gagamitin ng mga OFWs dahil ito pa lang ay ipinresenta para sa post-qualification test. Maaari pang magkaroon ito ng customization, depende sa terms of reference ng COMELEC. Pero sabi naman sa ngayon ng COMELEC ay masaya naman sila dito nga sa ipinresenta ng Sequent at pati na rin ng SMS Global. Inaasahan naman na sa 2 hanggang 3 linggo ay makakapagbigay na ng notice of award o makakapagdesisyon na ang COMELEC kung ito na nga ba ang gagamiting sistema ng mga OFWs para sa pagboto online sa darating na eleksyon. Angelique. Maraming salamat, Luisa Erispe.